Nagkaon ka na, love? Hindi pa nagkaon. Guys, alam nyo ba? Makukompleto ko na yung gamit ng boys dito. Lahat sila may damit sa akin. May boxers. May brief. Ay! Brief wala. Boxers lang pala. Boxers. Damit. Polo. Jacket. Walang balik-balik. Babalik ko naman kaso nga. Nakakalimutan ko every time ko silang namimit. Pero hindi naman kasi ganun. Kunyari, katulad kay Josh. May ano ko damit dito si kay Josh. Ako pa magpapaalala. Ben Mansari na ng Nicolas Buo. Tuwing magkaka-Mansari tayo, lagi tayo may issue, no? 3 days before ng Mansari may issue. Well, that's normal. Simula ng first month naman eh. First month. 3 days. Alamin nyo na yan. 1 week before ng Mansari ng Nicolas magkaka-issue. Or 2 weeks. Issue yan. Palalaan ng issue, palalaan ng labas. That was... Tapos. Wala na finger. Natanggal. Kasi kailangan ni fingers. Kaya tinanggal lang yun. Diba? So parang yung iba na immune na lang. Yung iba na immune na lang, ayaw mo na after naman ng ano man. Wala na ulit to. Hindi masaya ulit. 2 weeks, masaya. Pagdating niya ng mga around 10 to 10 to 14 or 10 to 16 onwards. Basta tumugtong na yung 10 or 11. Meron na naman yan. Bago na naman yan. Pinakamalala atang sumpa. Pinakamalala atang sumpa. Month of Feb ata. March ata. March ba? March! 3 issue yung pumasok ng March eh. March ba? O January. December! Guys, ano yung pinakamalala nyong month? March, di ba? O, di ba March? Kasi naalala namin yun eh, March yung pinaka ano. Feb tsaka March ang ano talaga. May May na ba? Ay, o May pa lang. So, March, Oo, March. Oo, March ma, di ba March? Pati last year. Pero March ang pinaka ano ata, pinaka malala. Oo, March. Pinaka ano yung March eh. Di ba, Wen? Wing, similing. Inimigay na yan sa Diyos. Ang pukintin. Ang bango ng pepe ng sem-sem. Ang bango ng pepe. Ako kinakagat mo pag siniko. Gusto mo, ha? Susi ka na napapaano sa peng-peng mo, ha? Di ba? March yung super na. Ano na, dugo? Cooper, sino na naman tinatahulan mo dyan? May nakikita ka na naman ng mga demonyo May nakikita ba mga demonyo dito, ha? Muntik na sumuko sa inyo nun. Ako, chill lang ako dito sa tabi. Lipstickan kita, Cooper. Gusto mo? Lipstickan kita. Para manahingin ka. Nagkata lipstick.
Every month, no? Dati naman, ay hindi. Kasi dati naman, guys, dati wala namang issue. Parang last year, ano lang ako, roller coaster lang ako kasi mga repost ko. Tapos, bigla-bigla na lang ako nagsasalita. Di ba? Di ba? Di ba? Last year, wala namang issue, pero bigla-bigla na lang ako nagsasalita. Minsan, napapagod na po ako eh. Kasi, gusto ko naman Di ba? Di ba ano ako, tawag yung nga sa akin roller coaster eh. Sanay na kami sa roller coaster. Tapos bigla ako magla-live, biglang maano ko lang. Kasi, ayoko naman na masanay kayo namin. Gonna take it on! The loser has to fall! Di ba prank ko kayo every month? Yung mga editor naiinis na kasi punyeta naman eh. Hindi na namin alam kung kanino kami. Yung mga editor, natatawa ka sa mga editor. Parang yung last na rant ko sa inyo. Yung nakila Jeff ako. Tapos out of the blue, bigla lang ako nag-live, bigla lang ako nagsabi na, papagod na ako. Kung gusto niyo ako ng supportahan na sarili ko, ako na lang. Kung ayaw niyo ako supportahan, okay lang din naman. Tapos si Jeff nasa likod ng camera. What's that, Perlo? Ano pinagsasabi mo? Stress na si Jeff kasi pati siya hindi niya mag-gets. Gulong-gulo na yung mga fans mo, pati ako gulong-gulo dito kasi hindi ko makuha kung anong point yung gusto mong sabihin. Tapos pero kung gusto niyo pa rin naman supportahan yung Nicolas, pwede pa rin naman. Tapos magre-repost ako ng ano, sana di na lang kita nakilala. Tawa na mga editor. Kung meron akong mas tawa-tawa editor na si Sebi na hindi na alam si Itch. Iyak na sa live, di na nila alam ko. Tawa sa akin eh. Guys, kasi dati, buti ngayon, medyo, ano naman ako sa sarili ko. Nasasabi ko naman na nai-improve ko na, nag-i-improve naman ako. Kasi, dati guys, pag malungkot ako, kunyari guys, galit ako sa ate ko, dadamay ko si Nico guys, da-live ako, dadamay ko siya. Ganyan. Ako na lang, mag-isa, ganyan. Kahit problema ko sa ate ko, dadamay ko si Nico. Problema ko sa kaibigan ko, damay siya. Siya na nanahimik sa condo. Pinabukasan, ang dami niya ng mention. Well, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Siya, wala siyang alam. Tapos ako, bigla na lang kasi ako guys, na tinutopak. Parang bigla na lang, parang kayo din, yun na sa akin, hindi niya na ako mahal lahat. Tapos siya na mahimbing yung tulog dun. Pag gising na, ano to, ba't may mention na naman na ano, you betrayed me. Ano naman to, Pearl, ano naman, ganyan. Tapos gaganan ako, ay, sinabi ko ba yan? Baka lasing ako niyan eh. Yan ka na naman. Pero hindi na ako nagaganyan. O, yung mga repost ko, yung mga pinapanood ko lang, no, hindi na ako nagre-repost ng... Nagre-repost lang ako ng mga mga nakakatawa na lang. Pati kami nadadami. Pati nga si RZ, pati yung mga boys. Kuya Josh magme-message. Bebe! Kamusta ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak sa live? Damay pati si B.O. Pabalo na tal, di ba? Tapos sila H na, magla-live sila H. Nagkalit na sila H nun sa akin, kinamumuhian na ako nila H dati. Yung mga editor nila Sebi, kinamumuhian na ako.
Bad trip na sila sa akin. Tapos kinabukasan, magre-repose ako. You betrayed me. Mamaya issue na naman, wala akong pake. Issue nyo, awa na lang. Pero ngayon hindi naman na. Gusto ko kasi, mas nagiging ano ako, yung bago ako mag-live or bago ako maglabas ng statement, pag-iisipan ko na mabuti kasi sabi sa akin, kahit ng manager ko, kahit ng mga friends ko, kung anong inano mo sa online, yun yung magiging ano nila sa'yo. Kahit hindi nila alam yung buong story. So, pwede siya mag-backfire sa akin. So, think before you click. So, napaisip ako na, oo nga, bago ako magsalita, or bago ako maglabas, or bago ako magganto, ganyan. Kaya nga pag-isip ako ng 3 beses, 5 beses. Kasi nga, at the end of the day, lahat ng ginagawa ko, ako yung mag-ano. Ako yung mag-benefits. Ako yung ako yung, sa akin siya mag-ano, mag-reflect. So, isa sa mga natutunan ko in life. Kasi, di ba nung bago ko sa social media world, sobrang wala akong pakialam kung anong sabihin ko, kung anong gawin ko, ganyan. I mean, wala pa rin naman akong pakialam ngayon, pero nagpapatama ako. Ganon. So, nung tumatagal ako sa industry, iba-ibang artista na nakakasama ko, iba-ibang mga tao, marami akong natututunan. Hindi sa lahat ng bagay parang ang sagot social media. Sometimes you need to have me time. Sometimes need mo hanapin yung sarili mo, ganyan. So, yun yung mga natutunan ko. And learn to love yourself more. Kasi at the end of the day, sarili mo lang yung maiintindihan mo. Ganon. So, parang syempre, wala ka ng nanay, wala ka ng tatay, patay na, tas yung ate mo nag-addict pa. Tas ano lang gusto ko mangyari sa buhay ko, maging parewala. Syempre, dapat mag-iibang landas tayo. Yun na yung landas niya eh. So, mag-iibang landas ako. So, parang, isa mga natutunan ko na parang, you should build up yourself. Parang hindi ka dapat tumatanda pa urong. Parang tumatanda ka pa atras. Hindi. Parang tumatanda ka, nag-grow ka. So, matuto ka rin makinig sa mga tapos learn to pero don't really, isa sa mga natutunan ko din yung parang, don't really trust too much and learn to love yourself more and more. And dapat mas tawag dito, dapat matuto kang mag-isa or matuto kang mahalin yung sarili mo para kapag mag-isa ka at yung mga taong kinasanayan mong kasama mawala sa'yo, malakas ka at kaya mong lagpasan yung stepping stone mo kasi nga natuto mong mahalin yung sarili mo, mas minahal mo yung sarili mo ng mas marami mo siyang minahal, mas minahal mo siya ng lubos. So kahit iban ka ng lahat, hindi ka na scared kasi parang kahit iwan ako ng lahat ng to or iwan ako ng, kasi wala namang permanent eh. Okay, so parang kahit iwan ka ng lahat, kaya mo nang mag-isa kasi nga yun, natuto ka mahalin yung sarili. Oh my God, I'm gonna cry. So yun guys, lalo ngayon, syempre I'm 25 and I'm turning 26 next year.
ayoko naman ng habang buhay lang ganito. Siyempre gusto ko natututo ko, gusto ko may nangyayaring bago. Ano kasi ako guys, alam nyo, kaya minsan guys, eto kwento ko lang yung best friend ko si Queen. Hindi ba kilala niyo naman na si Queenie, yung best friend ko? Minsan, dati, nagkakaroon ako ng nainggit ako sa kanya. Kasi nga, siya si Queenie kasi guys, very ano siya. Alam niyo naman, di ba nasabi naman sa vlog. Sobrang brainy niya, sobrang talino. Like, starting grade 1 hanggang mag-college. Siya sa Dean Lister. Tapos, with high honors. Hindi siya nawawala. Pero hindi niya pinipressure yung sarili niya na makapasok. Well, normal lang na sa utak niya ganun. Actually, lahat sila magkakapatid naman matatalim. Pero si Queenie ang pinakamatalino. Tapos parang, dahil kahit best friend kami ni Ken, ni Queenie, parang sa akin, kasi may mga magagaling si Queenie na dito, kunyari, katulad nga na sinabi niya, sa mga sports, magaling ako sa mga sports, sa mga indoor talents, like for example, I'm doing monologues, I'm doing a lot of things, like for example, badminton ako, I play table tennis, ganyan-ganyan. So parang, may mga ganun ako na nagagawa na hindi ni Ken, tapos may naman si Ken na hindi ko nagagawa. So parang, growing up, nako-compare ko yung sarili ko kay Queen na parang, ala, yung best friend ko sobrang talino, linalaban yun kung saan-saan. Kung saan-saan siya linalaban, guys. Parang ako, yung brain cells ko, guys, hindi gumagana. Parang kahit anong review namin, hindi siya gumagana. Pero hindi pinaramdam sa akin ni Ken na parang, oy, matalino ako, bonax ka. Hindi naman niya ganon. Hindi naman niya pinaramdam. So, parang nung nag-senior high kami, bago kami nag-first year college, nung nag-senior high kami, kinuha niya STEM. Siyempre, mga STEM mga brainies. Hindi ko pa sinasabi mga bobo yung TBL. Sakto lang. Pero kasi, yung second quarter kasi ng TBL, wala nang math. Yun naman yung gusto ko, walang math. So, TBL ako. Pero parang pa rin ako. Parang feel ko na pe-pressure ako ng sobra. Alam mo yun, kahit hindi ako pinipressure ni Ken, tapos tumungtong kami ng first year college. So, nagkuha si Ken. Alam ko, 2 course yung natapos ni Queenie. Nag-midwife ata siya, tapos parang hindi ko sure kung nag-nursing siya, pero 2 course yung natapos siya. Tapos ako, nag-stop. Nag-stop ako ng culinary. Culinary kasi yung kinuha ko, diba? So, nag-BSHM ako nung college. So, nag-stop ako. Nag-take ako ng ang tawag dito. Nag-take ako ng NC2 kasi sobrang tamad ko. So, nag-take ako ng NC2. Nakapasa naman ako ng NC2. So, nag-NC2 holder ako tsaka nag-NC3 ako. Pero, hindi ko na siya, napasa ko. After ko makapasa, ni-stop ko na. Kasi parang hindi naman yun yung puso ko. Hindi ko naman puso mag-culinary. Tignan mo nga. So, nag-ano ko ng culinary. Malayo talaga, promise. Kasi si Ken, architect dapat kukunin niya, pero hindi kinaya ng budget. So, nag-iba siya ng course nung college. Tapos, ayan na, nagano na si Ken, nakapagtrabaho na, ganyan-ganyan. Tapos, naghiwalay na kami ng landas. Tapos, nape-pressure ako until now, kasi, nape-pressure ako, hirap maging estudyante through yan. Kaya, kung nag-test na ako, after ko mag-test na, nag-stop kasi ako ng second year college. Tapos, kumuha ka ng TESDA. Ako ng NC2 tsaka NC3. Tapos, napass ko yung 2 yun. Tapos, okay na to. Ginanyan ko na. Kahit hindi siya gusto ng auntie ko. Kasi sabi ng auntie ko, hindi, kailangan mo tapusin yan kasi kailangan mo na kasi nga, di ba, may restaurant yung lola ko sa Malaysia. So, kailangan mo tapusin to kasi ganyan. Hindi ako. Kasi, hindi ko bet yung culinary ayokong tapusin. Kasi, culinary yung tinapos nung mommy ko, yung nag-adapt sa akin. So, hindi ko tinapos yung culinary. Nag-ano lang ako ng NC2 ko, which is yung pastry, food and beverage, yung beverage saka pastry lang yung tinapos ko. Dahil long story to make it short. Yung bestie ko, si Ken, nakabili na siya ng lupa. Siyempre, ulit yun. Nag-ano ulit ako.